Magandang hapon po. Dahil sa matinding pag-ulan sa magdamag, maraming naapektuhan ng mabilis na pagtaas ng tubig at pagbaha sa Metro Manila. Ang ilang residente lumikas na para sa kanilang kaligtasan. Tugon ng DPWH, hindi raw nila agad masosolusyonan ang problema sa baha. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Baka may makakita ng video na to, pa-share kami, lagpas tao na. Stranded ang ilang residente sa Purok 3, Barangay San Isidro, Parañaque City matapos umabot sa lagpas tao ang baha dulot ng malakas na ulan na dala ng habagat. Gumamit ng lubid ang ilang residente bilang hawakan sa malalim na baha. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga rescuer para sagipin ang mga stranded. Umabot naman na hanggang baywang ang baha sa bahagi ng Barangay Moonwalk. Bitbit ang isang rescue boat. Nag-ikot-ikot sa lugar ang mga rescuer para sumagip ng mga stranded na residente. Sa lakas ng agos ng baha, gumamit na ng lubid ang mga rescuer at nagsuot na rin sila ng mga life vest. Halos walang galawan ang mga sasakyan sa bahagi ng Sukat, Parañaque dahil sa baha sa lugar. Sa Las Piñas, hindi makausad ang mga motorista dahil sa taas ng baha sa Zapote Junction sa ilalim ng Zapote Flyover. Ang ilang pasahero napilitang suungin ng baha dahil sa tindi ng trapiko. Sa Lopez po, so far po baha, hanggang dito. Galing akong Vito Cruz, kumuha ko ng booking, papunta dito. Pagdating ko dito, stranded na sa baha. Hanggang dito sa hanggang dibdib. Sa Quezon City, umabot sa halos 600 residente ang lumikas dahil sa mga pagbaha sa ilang lugar sa Roxas District at Bagong Silangan. Umabot hanggang dibdib ang baha sa bahagi ng Gumamela at Waling-Waling Street sa Roxas District. Pero ang mga residenteng matagal nang nakatira sa lugar, hindi na hinintay na tumaas pa ang baha. Well, actually po kapag ganyan talagang maulan, talaga naghahanda na po kami kasi unang-una pinapalikas po namin kaagad yung mga bata, PWDs, tsaka yung senior natin. 19 na pamilya o 70 individual ang lumikas sa Roxas Gymnasium. Paghupa ng baha sa Gumamela Street, agad nilinis ng barangay at mga residente ang mga naiwang basura. Sa barangay Bagong Silangan, 149 na pamilya ang lumikas dahil sa mataas na baha sa ilang lugar na katabi ng ilog. Lubog na po sa baha ang maraming bahay dito sa Tagumpay Extension. Dito po sa aking kinatatayuan, gahita lamang po ang taas ng baha. Pero kung pupunta pa po kayo doon sa may dulo banda, ay aabot na po hanggang leeg yung taas ng baha. Kinukwento sa atin ng ating mga residente dito, ganito po talaga ang sitwasyon kapag malakas ang ulan o kaya kapag may bagyo. Dahil meron daw kasing butas doon sa riprap na nakaline doon sa ilog. Sana wala nang mangurap para matuloy yung project dyan na matapos para hindi na bayan yung lugar namin. Ayon naman sa DPWH, hindi kaagad masusolusyonan ang problema sa baha. Huwag ang overnight solution dito. Kung ina-expect ng mga kababayan natin na masusolusyonan to ng 1 taon, nananaginip sa tayong lahat, hindi mangyayari yun. This will take time. So ibig sabihin, kapag ginawa natin ng tama, nasusolusyonan. Pero kailangan, buong bansa, ganun ang gagawin natin. Tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon na tuloy ang investigasyon ng Ombudsman sa flood control projects. Pero ang DPWH naman anya, nakatuon sa pagsasaayos ng mga maanomaliang proyektong iniwan. Tuloy-tuloy naman tayo, pero hintayin na rin natin yung Ombudsman. Kami, kailangan namin ayusin lahat itong mga problemang ganito. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.